Tila mas malamig kaysa sa karaniwan ang hangin sa loob ng restaurant. Ang aircon ay nakatutok sa parehong 24-2 na gaya ng dati. Ngunit nararamdaman ni Katarina ang panlalamig na nanunuot sa balat ng kanyang mga nakalantad na braso. Isa itong napakalamig na kutob na walang kinalaman sa temperatura, sa kabilang dulo ng mabigat na mesang gawa sa Nara. Ang asawa niyang si Xander ay mas nakatitig sa umiilaw na screen ng kanyang cellphone kaysa sa paborito nitong beef caldereta na nasa pinggan. Ang bahagyang ngiting sumilay sa gilid ng mga labi nito ay siguradong hindi para kay Katarina. Ang ngiting iyon ay nakatuon sa ibang mundo, isang mundong nakatago sa likod ng salamin ng hawak nitong device. Maingat na ibinaba ni Katarina ang kanyang tinidor. Sinisigurong hindi siya lilikha ng anumang tunog na maaaring makaabala sa kasiyahan ng asawa. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang tagpong ito ang naging pang-araw-araw na buhay niya. Uuwi si Xander mula sa opisina. Ibababa ang kanyang leather na briefcase, maliligo, at pagkatapos ay tututok na sa kanyang telepono na parang iyon ang bumubuhay sa kanya. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging maikli at puro tungkol na lamang sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Nauuwi na lang ito sa mga tanong kung kumain na ba siya o kung may gagawin ba siya kinabukasan. Mahal, kumusta ang meeting mo kanina? Tanong ni Katarina. Ang boses niya ay bahagyang mas nanginginig kaysa sa nais niya. Gusto lamang niyang gibain ang hindi nakikitang pader na namamagitan sa kanila. Iniangat ni Xander ang kanyang ulo at kinailangan pa ng 1 segundo bago luminaw ang paningin nito sa kanya. Mukha siyang isang taong kagagaling lang sa isang malayong paglalakbay. Ayos naman, gaya ng dati, maikling sagot nito. Bago pa man muling magsimulang magsayaw ang hinlalaki nito sa screen, huminga ng malalim si Katarina. Siya ay isang babaeng nagtayo ng sarili niyang tagumpay mula sa wala. Ang kanyang chain ng mga fashion boutique na Katarina's Couture ay mayroon ng 3 sangay sa Metro Manila at ang kanyang stock portfolio na siya mismo ang maingat na nagpapalago ay lumago at naging mapagkukunan ng yamang higit na mas malaki kaysa sa sinasahod ni Xander. Sanay siyang suriin ang mga problema, humanap ng solusyon, at kumilos ng may paninindigan. Ngunit sa kanyang sariling kasal, pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban. Alam niyang may mali, ngunit patuloy siyang umaasa na isa lamang itong pansamantalang yugto, isang lumilipas na pagkabagot na mawawala rin. Sa gabing iyon, nadurog ang lahat ng kanyang pag-asa. Pagkatapos ng tahimik na hapunang iyon, hindi agad pumunta si Xander sa kanyang home office gaya ng nakasanayan. Sumunod siya kay Katarina sa sala at umupo sa sofa sa tapat niya. Ibinaba ang telepono ng nakataob sa coffee table. Ang simpleng kilos na ito ay tila napakapormal, napakabigat, na naging dahilan upang manikip ang dibdib ni Katarina. Kat, may kailangan akong sabihin sa iyo, simula ni Xander. Ang boses niya ay patag, walang emosyon, tulad ng isang doktor na handang maghatid ng masamang balita. Tumango lang si Katarina. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay na biglang nanlamig at pinagpawisan. Tingin ko, kailangan na nating tapusin ang kasal na ito, patuloy ni Xander. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pader sa likod ni Katarina. Umiiwas sa direktang pagtingin. Matagal at maingat ko itong pinag-isipan. Maghiwalay na tayo. Ipawalang bisa na natin ito. Ang salitang paghihiwalay ay naiwang nakalutang sa hangin, matalim at nakamamatay. Tila huminto ang mundo ni Katarina. Ang pag-ikot ng wall clock, na karaniwang nagbibigay ng nakapapawing pagod na ingay, ngayon ay tunog na ng mga hampas ng isang higanteng martilyo. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang may sabihin, ngunit walang lumabas na tunog. May tila nakabara sa kanyang lalamunan. Itinuring ni Xander ang pananahimik ng asawa bilang tanda ng pagtanggap. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag sa parehong malamig na tono. Wala kang kasalanan, Kat. Naging mabuti kang asawa, pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Mahal ko pa rin si Marian, ang pangalang Marian. Pangalan ng ex-girlfriend na hiniwalayan ni Xander 8 taon na, ang nakararaan, bago pa man sila magkakilala ni Katarina. Ang pangalang minsan ay binabanggit ni Xander sa mga nakaraan niyang kwento, ang pangalang laging nagpaparamdam kay Katarina na siya ay isang extra lamang sa palabas ng iba. Sa mga nakalipas na buwan, nagsimula kaming mag-usap ulit, pag-amin ni Xander nang walang bahid ng pagkakasala, at napagtanto namin na hindi na sana kami naghiwalay noon. Gusto kong magsimula ulit,
Nahanap din sa wakas ni Katarina ang kanyang boses, bagaman isa lamang itong paos na bulong na lumabas sa kanyang lalamunan. Magsimula ulit? Oo, tango ni Xander, na parang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Para mangyari ito, kailangan nating ayusin ang lahat ng ating mga issue sa lalong madaling panahon at sa patas na paraan. Hatiin na lang natin ng pantay ang lahat ng ating naipundar. Ito ang pinakamabilis na paraan. Ang bahay na ito, ang mga ipon, ang mga investments, yan ang patas. Hindi. Ang usaping ito ay naging ikalawang sampal, mas masakit pa kaysa sa mismong paghingi ng annulment. Patas. Ang bahay na ito ay buong binayaran mula sa taunang bonuses at dibidendo ni Katarina. Ang malaking bahagi ng kanilang ipon at halos lahat ng stock investments ay mula sa kita ng kanyang mga butik, mga damit, at dahil sa kanyang galing sa stock market. Ang sahod ni Sander ay sapat lang para pambayad sa mga pang-araw-araw na gastusin, kuryente, tubig, at hulog sa kotse, wala nang iba. Ngunit sa paningin ni Xander, lahat ng iyon ay conjugal property nila. Ito ay bunga ng mga pagsisikap na ang kalahati ay handa niyang kunin upang magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae. Hindi sumagot si Katarina. Tinitigan lang niya ang kanyang asawa, ang lalaking natulog sa tabi niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking sinuportahan niya sa pag-angat sa posisyon, ang lalaking tunay niyang minahal. Ang lalaking ito ngayon ay tila isang estranghero na nakikipagnegosasyon tungkol sa isang business merger at hindi tinatapos ang isang kasal. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Katarina. Pasado 2:00 ng madaling araw, bumangon siya sa kama. Nauuhaw siya. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kusina para kumuha ng isang basong tubig. Pagdaan niya sa home office ni Xander na nakaawang ang pinto, narinig niya ang boses ng asawa. Hindi na ito patag o malamig. Puno ito ng tawa at init. Kaunti na lang, mahal ko. Matatapos din ang lahat ng ito, sabi ni Xander. May kausap ito sa telepono. Mabilis lang ang proseso. Sinabi ko na sa kanya ang lahat. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pinigil ni Katarina ang kanyang hininga at idinikit ang tainga sa puwang ng pinto. Paano siya nag-react? Siyempre, nagulat, pero mahina siya. Ganyan talaga siya palagi. Muling narinig ang pagtawa ni Xander, magaan at walang pakialam. Hindi niya pahihirapan ang sitwasyon. Baliw na baliw sa akin si Kat. Pipirmahan niya ang anumang papel na ilapag ko sa harap niya. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Lahat ng yaman niya, ang yaman natin, ang magiging pundasyon ng bago nating palasyo. Magre-resign ka na sa trabaho at magta-travel tayo sa buong mundo gaya ng lagi nating pinapangarap. Ang yaman natin, ang bago nating palasyo. Ang dalawang pariralang ito ay tumama kay Katarina na parang kidlat. Ang sakit na sumusunog sa kanyang puso ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay tila natuyo sa isang iglap. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit kaya namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Bumalik siya sa kwarto, ngunit hindi siya humiga sa kama. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin sa sulok ng kwarto. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng may mugtong mga mata at maputlang mukha. Isang babaeng tinawag na mahina, isang babaeng itinuring na tanga. Ngunit ang nakita niya sa sarili niyang mga mata ay hindi na kahinaan. Ang nakita niya ay isang kislap ng apoy na nagsisimula palang mag-alab. Isang apoy na malamig, nakatuon, at nakamamatay. Ang kanyang sakit ay nag-ibang anyo tungo sa isang bagay na iba, sa isang bagay na mas malakas, sa determinasyon. Nagkakamali ng malaki si Xander. Ang labanang ito ay talagang matatapos ng mabilis, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Hindi na pahihirapan ni Katarina ang sitwasyon sa korte dahil wala naman siyang kailangang ipaglaban doon. Babawiin niya ang bawat piso, bawat share, bawat bloke na itinayo niya, gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Sa katahimikan ng gabing iyon, nangako si Katarina sa kanyang sarili. Maaaring kunin ni Xander ang kanyang nakaraan, ngunit babawiin ni Katarina ang buong kinabukasan niya. Kinaumagahan, sumikat ang araw gaya ng dati, ngunit ang mundo ni Katarina ay ganap nang nagbago. Nang bumaba siya para mag-almusal, nakaupo na si Xander sa mesa, umiinom ng kape at nagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Napaangat ito ng tingin nang pumasok si Katarina. Pagkakita sa kanya, dumaan ang anino ng pagkagulat sa mukha nito. Hindi mukhang isang babaeng gumuho ang mundo si Katarina. Nakaligo na siya.
Nakasuot siya ng isang walang kapintas-pintas na madilim na asul na blusa at ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante. Wala ni isang bakas ng luha sa kanyang mukha. Tanging isang halos hindi natural na katahimikan. Magandang umaga, bati ni Katarina. Ang kanyang boses ay patag at mahina. Kumuha siya ng isang pirasong pandesal at pinahiran iyon ng palaman. Ang kanyang mga galaw ay banayad, walang anumang pagmamadali. Magandang umaga, sagot ni Xander, nakakaramdam ng kaunting pagkailang. Pinagmasdan niya ito, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Magiging ayos lang ako, sagot ni Katarina, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Xander nang hindi kumukurap. Pinag-isipan ko ang tungkol kagabi, at tama ka. Walang saysay na kumapit sa isang bagay na hindi na maaayos. Tapusin na natin ito ng mapayapa. Mukhang nakahinga ng maluwag si Xander. Isang magaang ngiti ang lumitaw sa mga labi nito. Tulad ng inaasahan niya, masunurin si Katarina at walang balak na gumawa ng drama. Mabuti naman at nakakapag-isip ka ng ganyan, Kat. Inalis mo ang isang malaking tinik sa dibdib ko. Kailangan kong mapag-isa ngayon. Patuloy ni Katarina, upang pakalmahin ang sarili ko at ayusin ang mga iniisip ko. Magtatrabaho muna ako sa home office. Huwag mo na akong abalahin. Siyempre, kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sabi ni Xander sa isang mapagbigay na tono. Pakiramdam niya siya na ang pinakamatalinong tao sa mundo. Inubos niya ang kanyang kape, kinuha ang kanyang briefcase, at magaan ang hakbang na lumabas ng bahay, kumbinsidong naalis na ang pinakamalaking hadlang. Nang mawala ang tunog ng makina ng kotse ni Xander sa kalsada, agad na gumuho ang maskara ng pagiging kalmado ni Katarina. Hindi siya umiyak, ngunit nagtagis ang kanyang mga bagang, at ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig na determinasyon. Sa halip na pumunta sa kwarto at umiyak, naglakad siya ng mabilis patungo sa kanyang opisina. Ang kwartong ito ang kanyang command center, ang lugar kung saan isinilang at lumago ang kanyang negosyo. Ngayong araw, ang kwartong ito ang magiging headquarters ng pinakamahalagang operasyon sa kanyang buhay. Nilock niya ang pinto gamit ang susi, isang bagay na halos hindi niya ginagawa kailanman. Pagkatapos ay binuksan niya ang safe na nakatago sa likod ng isang painting ng kalikasan. Sa loob nito ay hindi lamang mga alahas, kundi isang makapal na folder ng mga orihinal na dokumento. Inilatag niya ang lahat ng ito sa malapad na desk. Titulo ng bahay, titulo ng condo unit sa Maynila na namana niya sa kanyang mga magulang, mga kontrata sa pag-upa ng mga commercial spaces, mga statement of account mula sa stockbroker, mga papeles ng incorporations ng Catarina's Couture, at mga financial statements sa nakalipas na 5 taon. Binuksan niya ang kanyang laptop at nagbukas ng isang spreadsheet. Sistematiko niyang sinimulang ilista ang lahat ng ari-arian na pag-aari nila. Hinati niya ito sa 3 kolum. Unang kolum, akin lamang. Kabilang dito ang mga ari-ariang pag-aari niya bago ang kasal, tulad ng kondo sa Maynila at mga gintong alahas na minana niya sa kanyang lola. Ayon sa batas, ang mga kayamanang ito ay kanya, ngunit alam niyang maaaring subukan ng tusong abogado ni Xander na gumawa ng butas para pag-interesan ang mga ito. Ikalawang kolum, bunga ng aking pawis. Ito ang pinakamahabang kolum, ang bahay na tinitirhan nila, na ang utang ay binabayaran gamit ang kanyang taunang bonuses. Isang rest house sa Tagaytay, na binili sa ilalim ng pangalan ng Korporasyong Catarina's Couture, 3 sangay ng mga butik at lahat ng nasa loob ng mga ito, mga shares of stock at government bonds, na ngayon ay nagkakahalaga na ng 10-10 milyong piso. Lahat ng ito ay nilikha mula sa kita ng kanyang pinaghirapan. Ikatlong kolum, conjugal, ari-ari ang mag-asawa. Halos mapatawa si Katarina nang makita ang kolum na ito. Mayroon lamang itong isang item, ang joint bank account nila, na ang balanse ay tumataas o bumababa depende sa mga gastusin sa bahay at 2 sasakyan. Ang kotse niya na binili ng cash at ang kotse ni Xander na hinuhulugan pa rin nito. Nang makita niya ang kabuuang larawan sa screen, mas naging malinaw ang kanyang galit. Ang hiling ni Xander na hatiin ang lahat sa kalahati ay parang isang pangho-hold up sa gitna ng araw. Inabot ng kamay ni Katarina ang kanyang telepono. Saglit na natigilan ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng numero ng in-house lawyer ng kanyang kumpanya. Hindi niya ito pwedeng gamitin. Kilala rin ito ni Xander. Kailangan niya ng isang taong bago, isang taong hindi inaasahan, isang taong may nakakatakot na reputasyon.
Naalala niya ang isang pangalan na nabanggit ng pahapyaw ng isa sa kanyang mga business partners. Isang abogado na kilala bilang lobo sa balat ng tupa dahil sa kanyang malulupit at tusong taktika sa kabila ng maamo nitong anyo. Hinanap niya ang pangalan sa internet, Valderrama and Associates. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang numerong lumabas sa screen. Magandang umaga, Valderrama and Associates. Isang boses ng babae ang sumagot sa kabilang linya. Magandang umaga. Gusto ko sanang makausap si Ati, Diego Valderrama. Urgentito. Sabi ni Katarina. Matatag ang kanyang boses. Pagkatapos ng maikling paghihintay, isang kalmado at malalim na boses ang bumati sa kanya. Diego Valderrama speaking. Hello, ako si Katarina. Nakuha ko ang contact details nyo sa isang kasamahan sa industriya. Kailangan ko ng personal na konsultasyon sa lalong madaling panahon. Tungkol ito sa pagpapawalang bisa ng kasal at pagprotekta sa mga assets. Naisampa na ba ang petisyon? Agad na tanong ni Diego, diretso sa punto. Hindi pa, mabilis na sagot ni Katarina. Gusto kong matapos ang lahat bago pa man mangyari iyon. Ayokong makipagdigma sa korte. Gusto kong matapos ang laban bago pa man malaman ng kalaban na nagsimula na ito. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Tila tinatasan ni Diego ang kanyang magiging kliyente. Gusto ko ang diskarte mo, Katarina. Pwede kang pumunta sa opisina ko ngayon, bandang tanghali. Hindi! Putol ni Katarina. Ayokong may makakita sa akin na pumapasok sa isang law firm. Pwede tayong magkita sa ibang lugar, sa isang hindi pansin-pansing lugar. Katahimikan muli. Pagkatapos, ay muling narinig ang boses ni Diego. Sa pagkakataong ito, ay may halong paggalang. Sige, may isang maliit na coffee shop sa Salcedo Village na tinatawag na Takip Silim. Tahimik doon. Magkita tayo roon sa oras ng tanghalian. Pagkababa ng telepono, agad na kinontak ni Katarina ang ikalawang tao sa kanyang koponan, ang kanyang financial advisor at stockbroker na si Len. Si Len ay isang napakakalkuladong babaeng nasa katanghaliang gulang na sa loob ng maraming taon ay matapat na nag-asikaso sa bahagi ng mga investments ni Katarina. Len, kailangan ko ng tulong, sabi ni Katarina nang walang paligoy-ligoy. Makikipaghiwalay na ako kay Sander. Nagkaroon ng pause. Nakikiramay ako, Kat. Paano ako makakatulong? Sagot ni Len. Ang tono niya ay propesyonal, ngunit may simpatiya. Kailangan kong i-liquidate ang ilang mga shares sa lalong madaling panahon, pero unti-unti, para hindi bumagsak ang merkado at hindi makakuha ng atensyon. At kailangan kong magbukas ng bagong stock trading account at bank account sa ibang bangko, naganap na hiwalay sa mga kasalukuyan kong accounts. Kailangang gawin ang lahat ng may matinding lihim. Naintindihan ko, sabi ni Len. Ipadala mo sa akin ang listahan ng mga shares na gusto mong ibenta muna. Ihahanda ko ang lahat ng kinakailangang papeles para sa mga bagong accounts. Pwede nating gamitin ang isang ganap na paperless at digital system para walang dumating na mail sa bahay mo. Salamat, Len. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Isipin na lang natin na isa itong malawakang asset reallocation. Sinubukan ni Len na pag-aani ng sitwasyon. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Katarina ng kaunting kumpiyansa. Nagsisimula ng umikot ang mga makinarya. Ngayon, oras na para gawin ang unang totoong hakbang. Ang hakbang tungo sa pagbawi ng kanyang buhay. Binuksan niya ang online banking app sa kanyang laptop at nag-login sa joint account nila. Ang balanse ay nasa humigit kumulang 4 milyong piso. Ang malaking bahagi ng perang ito ay automatikong pumasok 3 araw na ang nakalipas bilang dibidendo mula sa isa sa kanyang mga investments. Maliwanag na hindi alam o hindi pinapansin ni Xander ang pinagmulan ng perang ito. Ang alam lang niya ay may pera roon. Binuksan ni Katarina ang transfer menu. Inilagay ang account number ng kanyang negosyong Katarina's Couture. Sa halaga, nag-type siya ng 3 milyong piso. Sa purpose of payment, inilagay niya payment to suppliers para sa imported na seda ng Vermont's collection. Ito ay isang napakalohikal na dahilan na maaaring patunayan anumang oras gamit ang isang nakahandang resibo. Natigilan ang daliri niya sa ibabaw ng confirm button. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang point of no return. Ito ang unang aksyon ng aktibong pagtatago ng yaman. Nakaramdam siya ng bahagyang panginginig ng takot, ngunit sinundan ito ng mas malaking alon ng lakas. Pinindot niya ang button. Matagumpay ang fund transfer. Isinara niya ang laptop, ibinalik ang lahat ng papeles sa safe at nilock ito. Lumabas siya ng opisina.
Bumalik sa kanyang mukha ang kalmadong anyo niya kaninang umaga. Pumunta siya sa kusina, nagtimpla ng chamomile tea, at umupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa hardin. Nang umuwi si Xander ng gabing iyon, nadatnan niya si Katarina na nagbabasa ng libro sa sala. "Kumusta? Medyo kumalma ka na ba?" tanong niya. "Oo," malumanay na sagot ni Katarina. Isinasara ang aklat. "Handa na akong simulan ang proseso kung kailan mo gusto." Ngumiti ng may pagmamalaki si Xander. Hindi niya alam na ang tunay na proseso ay nagsimula na kanina pang umaga at hindi siya imbitado rito. Sa mga sumunod na linggo, namuhay si Katarina ng dalawang buhay taglay ang husay ng isang batikan na aktres. Sa panlabas, siya ay isang nasaktan, ngunit nagtitiis na asawa. Medyo nakayuko siyang maglakad, halos hindi ngumingiti, at ang kanyang mga mata ay madalas na parang naliligaw sa kalungkutan. Napakakumbinsing pag-arte, lalo na para kay Xander na ang ego ay masyadong malaki para makita ang higit pa sa gusto nitong makita. Kaya, anong mga papeles ba ang karaniwang kailangan? Tanong ni Katarina isang gabi habang naghahapunan sila sa gitna ng naiilang na katahimikan. Nilalaro ang pagkain ng kanyang tinidor na parang nawalan siya ng gana. "Wala akong alam sa mga ganitong bagay." Si Xander, na nakakaramdam ng superioridad at kontrol sa sitwasyon, ay nagpaliwanag ng may peking pasensya. "Hindi naman ganoon kakomplikado. Ang abogado ko na ang mag-aayos ng lahat. Ang pinakamahalaga ay ang mga ID, marriage certificate. Pagkatapos ay magkakaroon ng compromise agreement. Pipirma ka na lang. Habang mas nakikipagtulungan ka, mas mabilis matatapos ang kaso. At pareho na tayong makakapagsimula ng bagong buhay." Magsimula ng bagong buhay? Mahinang ulit ni Katarina. Parang isang masakit na bulong sa sarili niya. Sa loob-loob niya, napangisi siya. Siyempre, gusto ni Xander na matapos agad ang lahat. Habang mas mabilis, mas kaunting oras ang magkakaroon si Katarina para humanap ng legal na tulong o para mag-isip kung paano sisirain ang kanyang mga plano. "Gusto ko lang matapos ang lahat ng mapayapa," dagdag ni Katarina, nakatingin kay Xander na may pilit na luhang nangingilid sa mga mata. "Ayokong makipag-away. Siyempre walang mangyayaring away." Tinapik ni Xander ang likod ng kamay ni Katarina. Isang kilos ng pag-alo na naging napaka-insulto para sa kanya. "Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat." Ngunit sa likod ng maskara ng pagiging sunod-sunuran, kumilos si Katarina ng tahimik, mabilis, at maayos. Ang pakikipagkita niya sa abogadong si Diego sa Takip Silim Cafe ang naging pinakamahalagang turning point. Si Diego, isang lalaking nasa edad 50 na may mukhang tila isang tatay at may suot na salamin na may manipis na frame, ay hindi mukhang isang lobo. Malumanay siyang magsalita at maingat na nakinig. Hindi sinasambot ang kwento ni Katarina. "Malinaw ang sitwasyon, Katarina," sabi ni Diego matapos siyang magsalita. "Ang pangunahing kalaban natin dito ay ang oras. Hanggat hindi pa formal na naisasampa sa husgado ang petisyon para sa annulment, ang mga ari-ari ang nakapangalan sa iyo ay legal na pag-aari mo at maaari mo itong pangasiwaan, kabilang ang pagbebenta o paglipat ng mga karapatan. Wala tayong ginagawang krimen. Nagsasagawa lang tayo ng muling pamamahagi ng pagmamay-ari ng mga personal mong yaman. Ang kanyang plano ay simple ngunit henyo. Una, tinutukan nila ang mga assets na pinakamadaling ibenta at ang mga pinakamalayo sa direktang kaugnayan sa pangalan ni Xander sa mga papeles. Kinabukasan, nagmamaneho si Katarina patungo sa isa sa kanyang mga butik. Habang nagmamaneho, nakikipag-usap siya sa loudspeaker sa kanyang advisor na si Len. Ang kanyang boses ay propesyonal at kalmado, taliwas sa tibok ng kanyang puso na bahagyang mas mabilis kaysa sa karaniwan. "Len, simulan natin sa mga shares, sa mga tech companies. Ibenta mo ang 50% ng shares sa Tecnos," utos ni Katarina. "Sige. Unti-unti kong gagawin ang pagbebenta sa loob ng 3 araw para makuha natin ang pinakamagandang presyo. Direktang papasok ang pondo sa bagong stock account na handa na," ulat ni Len. "Mabuti. Paano naman ang mga government bonds? Mas madali iyon. 2 hanggang 3 banking days lang bago ma-liquidate. Kung gusto mo, pwede ko nang simulan agad ngayon." "Simulan mo na," matatag na sabi ni Katarina. Nang huminto siya sa red light, isang police patrol car ang tumabi mismo sa kanya. Tumingin ang pulis sa loob papunta sa direksyon niya. Kinabahan si Katarina. Binalot siya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Kahit na ang totoo ay pinoprotektahan lang niya ang kanyang mga karapatan. Huminga siya ng malalim,
at pilit na pinakalma ang sarili. Nag-green light at dahan-dahan siyang umandar, iniwan ang patrol car sa likuran. Ang sandaling iyon ay nagpaalala sa kanya kung gaano kalaki ang panganib na sinusuong niya at kung gaano kahalaga na mapanatili ang kanyang pagpipigil sa sarili. Sa bahay, kailangan niyang laging maging alerto. Si Xander, na lalong naging abala sa mga plano nila ni Marian, ay hindi masyadong pumapansin sa mga detalye. Ngunit may mga pagkakataong nagpapigil hininga kay Katarina. Isang gabi, maagang umuwi si Xander at nakita ang isang salansan ng mga sulat sa console table malapit sa pintuan. Kinuha niya ito at sinimulang tingnan. Kat, walang dumating na bank statement para sa credit card mo ngayong buwan? Wala sa sariling tanong nito. Habang binubuksan ang sobre ng sarili nitong bill, tumigil ang pagtibok ng puso ni Katarina ng isang segundo. Inilipat niya ang lahat sa paperless e-statements 1 buwan na ang nakalipas. Oo. Pinalipat ko na lahat ng statements sa email. Mas madali at nakakatipid pa sa papel. Kalmadong sagot niya mula sa kusina. Habang dinadalhan siya ng isang basong tubig. Naiintindihan ko, bulong ni Xander. Ang atensyon nito ay nakatuon na muli sa sarili nitong mga papeles. Sa ibang pagkakataon, nagtanong si Xander, tiningnan ko ang joint account natin at halatang nabawasan ang pera doon. Saan mo ginastos? Adang handa, ang sagot ni Katarina. Ginamit ko bilang down payment para sa Italian silk na gagamitin para sa bagong wedding gown collection natin. Inilista ko ang transfer bilang business expense, kaya hindi iyon isasama sa komputasyon ng mga conjugal assets natin. Huwag kang mag-alala. Ipinakita niya rito ang isang peking email ng order confirmation na inihanda niya sa kanyang telepono. Kanasa na lamang conjugal assets natin. Ang paliwanag na kinasasangkutan ng mga pangangailangan sa negosyo ay napakapani-paniwala. Si Xander, na walang kaalam-alam sa mga pasikot-sikot ng negosyo ni Katarina, ay tumangulang at hindi na nagtanong pa. Bawat matagumpay na maliit na kasinungalingan, bawat lihim na paglilipat ng pondo na dumaan ng walang problema ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Lalong nahahasa ang galing niya sa pagtatakip ng mga bakas. Gumagamit siya ng VPN sa tuwing ina-access niya ang kanyang mga lihim na accounts. Nakikipag-usap siya kina Diego at Len gamit ang mga encrypted messaging apps. Siya ay naging isang multo sa loob ng sarili niyang sistema ng pananalapi. Isang gabi, nakaupo si Katarina sa kanyang opisina matagal matapos makatulog si Xander. Nakabukas sa screen ng kanyang laptop ang isang spreadsheet na pinamagatang Project Independence. Naroon ang listahan ng lahat ng ari-arian na nasecure na niya. Kakatanggap lang niya ng kumpirmasyon mula kay Len na ang buong halaga mula sa pagbebenta ng shares ay matagumpay nang naipadala sa kanyang bagong tagong account. May kasamang malamig na kasiyahan, itinutok niya ang cursor sa linyang may nakasulat na tech shares. Nag-type siya ng kumpleto na sa column ng status. Tinitigan niya sandali ang salitang ito. Bawat kumpleto na tinatype niya ay isang hakbang palayo sa masakit na nakaraan at isang hakbang palapit sa isang kinabukasang ganap niyang kontrolado. Isinara niya ang laptop. Ang maskara ay tila mabigat. Ngunit ang pasaning na alis sa kanyang mga balikat ay pakiramdam niya'y mas magaan. Ipagpapatuloy niya ang pag-arte bilang isang masunuring asawa hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang tabing. At kapag dumating na ang sandaling iyon, handa na siyang tanggapin ang palakpak para sa kanyang pinakadakilang sulong pagtatanghal sa entablado. Matapos masecure ang mga liquid assets, alam ni Katarina na ang susunod na gawain ay mas magiging mahirap at mapanganib. Panahon na para lumipat sa mga nahahawakang yaman, sa mga gusaling hindi maililipat gamit ang isang click sa real estate. Ang kanyang mga mata ay natuon sa pinakamahalagang target sa kategoryang ito. Ang marangyang rest house sa Tagaytay, kung saan madalas silang nagpapalipas ng weekends. Ang bahay ay binili 3 taon na ang nakalipas, hindi sa ilalim ng personal na pangalan, kundi bilang pag-aari ng korporasyon ni Katarina, ang Katarina's Couture. Ang katotohanan ito ay nagsilbing parehong kahinaan at susi para sa kanyang plano. Ang pagbebenta ng bahay ay nangangailangan ng matinding pag-iingat. Hindi na ito isang tahimik na digital transaction. Ito ay isang proseso na kinasasangkutan ng mga notaryo public, deeds of sale, at mga totoong mamimili. Dito naging mahalaga ang papel ni Diego. Sa pagkakataong ito, nagkita sila sa isang maingay na pampamilyang restaurant tuwing oras ng pananghalian. Inilatag ni Diego ang plano sa mahinang boses sa gitna ng ingay ng establishmento. Magsasagawa tayo ng legal na bentahan.
paliwanag ni Diego. Ibebenta ng Catarina Scutura ang bahay. Ang bibili ay ang ating bagong investment firm, ang Horizonte Investments Incorporated. Ang kumpanyang ito, sa papel, ay ganap na pag-aari ng iyong ina. Tumango si Catarina. Nauunawaan ang direksyon ng pag-iisip. Ibig sabihin, ang pera ay lilipat lang mula sa account ng negosyo ko patungo sa kumpanya na kontrolado ng nanay ko. Eksakto. Formal na nailalabas ang pera mula sa mga assets ng Catarina Scutur, kaya hindi nila ito mahihingi bilang bahagi ng korporasyon kapag hinati ang mga ari-arian nyo. Ngunit sa totoo lang, mananatili itong nasa ilalim ng iyong ganap na kontrol sa pamamagitan ng iyong ina. Ilalagay natin ang selling price ng bahagyang mas mababa sa market value para lumikha ng nakakumbinsing dahilan para sa isang mabilis na transaksyon. Inilantad ni Diego ang mga detalye. Nagsimula na ang proseso. Mabilis na inayos ni Diego ang SEC registration ng Horizonte Investments. Samantala, sinimulan ni Catarina na ihanda ang mga papeles para sa pagbebenta sa panig ng Catarina Scutur sa pamamagitan ng kanyang pinagkakatiwalaang manager na si Kuya Nanding. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Habang mas tumatagal ang bahay sa proseso ng pagbebenta, mas mataas ang posibilidad na umabot ang balita sa pandinig ni Xander. Ang sandaling pinakakinatatakutan ni Catarina ay sa wakas dumating noong isang weekend. Lumapit sa kanya si Xander na nasa isang hindi pangkaraniwang magandang mood. "Kat, may naisip akong magandang ideya," sabi nito. Gumagamit ng malambing na tawag na matagal na nitong hindi ginagamit. "Pumunta tayo sa Tagaytay House next week. Isama natin si Marian para ipakita sa kanya ang lahat. Sabihin na lang natin na isa itong paunang tingin bago maging opisyal ang lahat." Nagsikip ang dibdib ni Catarina. Ang hiling na ito ay hindi lamang kawalan ng delikadesa, kundi napakadelikado rin para sa kanyang plano. Ang direktang pagtanggi ay lilikha ng hinala. "Xander?" Sagot ni Catarina, sinusubukang pakinggan na pagod siya. "Ayokong pumunta roon ngayon. Napakaraming alaala." Huminto siya sandali at idinagdag ang inihanda niyang palusot. "Isa pa, ang bahay ay kasalukuyang nasa market para paupahan sa mga long-term renters. Inaayos ito ni Kuya Nanding. At sinabi niya sa akin na may ilang seryosong kliyente na pupunta para tingnan ito ngayong linggo. Mas mabuting huwag muna tayong mag-abala roon. Kung kikita tayo mula sa mga uupa, magiging pabor din ito sa ating dalawa, di ba?" Kinagat nito ang pain. Sa pag-asang makakakuha ng madaling pera, kuminang ang mga mata ni Xander. "Oh, magandang ideya yan. Talagang may talento ka sa paggawa ng pera." Papuri nito. Hindi napapansin ang kabalintunaan sa sarili nitong mga salita. "Sige, ipaubaya mo na yan kay Kuya Nanding. Sabihin mo sa kanya na taasan niya ang upa hanggat maaari." "Oo, tapos paghahatian natin ang kikitain. Siyempre mahal." Sagot ni Catarina nang may bahagyang ngiti. Ngunit padalos-dalos si Xander. Makalipas ang 3 araw, nagpasya itong pumunta sa Tagaytay nang mag-isa nang hindi nagpapaalam kay Catarina. Gumawa ito ng palusot na gusto nitong suriin ang kondisyon ng bahay bago paupahan, ngunit ang tunay nitong layunin ay kumuha ng ilang litrato para ipagmalaki kay Marian. Sa sandaling pumasok ang sasakyan ni Xander sa gate ng rest house, ang puso ni Catarina na nasa 12 kilometro ang layo ay tila huminto. Kakatanggap lang niya ng maikling text mula kay Kuya Nanding. "Nandito ang asawa mo. Kalma lang. Under control ang sitwasyon." Sa Tagaytay House, si Kuya Nanding, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na hindi matatawaran ang katapatan kay Catarina, ay walang kapintas-pintas na ginampanan ang kanyang papel. Sa totoo lang, nandoon siya kasama ang isang batang mag-asawa ang kanyang mga pamangkin na nagpapanggap bilang mga bisitang renters. "Magandang umaga po, sir." Magalang na bati ni Kuya Nanding pagpasok ni Xander. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang real estate agent at hindi lang basta manager ng Catarina Scutur. "Ako ang may-ari ng bahay na ito," mayabang na pahayag ni Xander, inililibot ang paningin sa sala. "Naiintindihan ko po." Sabi po ni Ma'am Catarina ay nagbabalak po siyang magpaupa rito. "Tama iyan. Nandito po ako kasama ang isang mayamang mag-asawang Filchi." Maluwag na sagot ni Kuya Nanding. Itinuturo ang mga pamangkin na magalang na tumango. Nasiyahan si Xander. Naglakad-lakad siya sa loob ng bahay. Iniisip kung paano sila magpapahinga ni Marian sa tabi ng pool. Nakipag-usap pa siya ng kaunti kay Kuya Nanding para bigyan ito ng tagubilin. Siguraduhin mong ang bayad ay sa dolyar. Siyempre, isa itong luxury property. At pagkatapos,
Bigyan mo rin ako ng report. Kailangan kong maging updated. Naintindihan ko po. Siyempre po, magre-report po ako kay Ma'am Katarina na siyang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng property na ito at ipapasa na lang po niya ang impormasyon sa inyo. Magalang na sagot ni Kuya Nanding. Pinupinong binibigyang diin kung sino ang legal na nagmamay-ari ng istruktura. Bahagyang kumunot ang noo ni Xander nang marinig ito, ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Pagkatapos kumuha ng ilang litrato, umalis na ito. Pagkaalis ng kotse ni Xander, agad na tumawag si Kuya Nanding kay Katarina. Muntik na yon, Ma'am Kat. Sabi ni Kuya Nanding. Mabigat ngunit nakahinga ng maluwag ang paghinga niya. Salamat, Kuya Nanding. Hindi niyo alam kung gaano kalaking bagay ang tulong niyo, sagot ni Katarina. Nanginginig pa rin ng bahagya ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. Ang pangyayaring ito ang nagsilbing tulak upang pabilisin ang lahat ng aksyon. Makalipas ang 2 araw, ang Deed of Absolute Sale sa pagitan ng Katarina Scuture at Horizonte Investments ay nilagdaan sa harap ng notaryong pinili ni Diego. Ang 10-10 milyong piso mula sa pagbebenta ng bahay ay inilipat din ng araw na iyon. Ligtas na ang pera ngayon. Nakatago ito sa account ng kumpanyang hindi magagalaw ni Xander. Nang gabing iyon, tulalang nakatingin si Katarina sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Matagumpay niyang nadepensahan ang isa pang kuta, ngunit pakiramdam niya'y hungkag ang tagumpay. Kailangan niyang baklasin ang gusali ng kanyang buhay bawat bloke para lamang iligtas ito mula sa kasamahan na dapat sanay asawa niya. Bawat hakbang pasulong sa kanyang plano ay tila isang hakbang paatras mula sa magagandang alaalang minsan nilang pinagsaluhan. Ngunit alam niyang wala nang bawian. Kailangan niyang patuloy na kalasin ang buhol ng kanyang kayamanan, hanggang sa wala nang ni isang sinulid ang maiiwan para higitin ng kasakiman ni Xander. Matapos ang matagumpay na pagligtas sa rest house, hinarap ni Katarina ang kanyang pinakamalaking pagsubok, ang pagprotekta sa korona ng kanyang pinaghirapan, ang Katarina Scuture. Ang negosyong ito ay hindi lamang pinagmumulan ng kita. Ito ang personifikasyon ng kanyang mga pagsisikap, pagkamalikhain, at mga taon ng sakripisyo. Ang hayaan si Xander na kunin ang kalahati ng negosyong ito ay katumbas ng pagsuko sa kalahati ng kanyang pagkatao. Hindi opsyon ang pagbebenta. Hindi niya pwedeng iwan ang isang bagay na itinayo niya mula sa wala. Ang taktikang binuo nila ni Diego ay mas pino at mas komplikado. Aayusin nila ang pagmamay-ari ng shares batay sa mga legal na pinoprosesong promissory notes, utang. Ang batayan ng hakbang na ito ay nakasalalay sa isang kapani-paniwalang katotohanan. 7 taon na ang nakalipas, nang bubuksan pa lang ni Katarina ang kanyang unang butik, nakatanggap siya ng paunang tulong pinansyal mula sa kanyang ina, si Nanay Carmen. Ang halaga ay hindi ganoon kalaki, ngunit sapat na. Sapat na para umupa ng unang pwesto at bumili ng mga unang tela. Ang perang ito ay itinuring na isang regalo. Walang kasunduan kung kailan ito ibabalik. Ngayon, ang regalong ito ay kailangang maging isang utang na kapital. Maingat na gumawa si Diego ng isang backdated na loan agreement. Nakasaad sa dokumento na pinahiram ng ina ni Katarina ang initial capital at kung hindi ito mababayaran ng cash sa loob ng 7 taon, ang utang ay babayaran sa pamamagitan ng 75% ng shares sa Katarina Scuture. Ang dokumento ay ginawa upang magmukhang orihinal at totoo. Ito ay isang mapanganib na galaw. Katarina, babala ni Diego, sa pamamagitan ng isang encrypted na tawag. Pero sa mata ng batas, mahirap itong tutulan, lalo na dahil may patunay ng lumang bank transfer mula sa iyong ina patungo sa iyo. Maaari nating igiit na isa itong utang. Sa korte, magiging salita ng iyong ina laban sa salita ng iyong asawa. At sa mga kaso ng family businesses, mas naniniwala ang mga hukom sa mga nakasulat na dokumento. Sumang-ayon si Katarina. Mas gugustuhin niyang sumugal kaysa ibigay ang mga bunga ng kanyang paghihirap nang nakahain sa isang pilak na bandehado. Ang susunod na hakbang ay kunin ang tulong ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang katuwang, si Kuya Nanding. Isang hapon, pinatawag ni Katarina si Kuya Nanding sa kanyang opisina sa main branch, isinara ang pinto, at nagtimpla ng kape para sa lalaking nakasama niya mula noong ang kanyang negosyo ay isa pa lamang maliit at masikip na kwarto. Kuya Nanding, simula ni Katarina sa isang seryosong tono. Makikipaghiwalay na ako sa asawa ko. Tiningnan siya ni Kuya Nanding nang may pag-aalala, ngunit hindi na nagulat. Bilang isang taong malapit kay Katarina, matagal na niyang nararamdaman na may hindi maganda sa pamilya ng kanyang boss. Nakakalungkot na balita po yan, Ma'am Kat.
Ano man ang maging desisyon nyo, suportado ko kayo. Salamat, tapat na sabi ni Katarina. Kaya kailangan ko ang tulong nyo. Naniniwala si Xander na may karapatan siya sa kalahati ng negosyong ito na itinayo natin mula sa simula. Hindi ko ito mapapayagan. Hindi lang ito problema ko, Kuya Nanding. Nakasalalay rin dito ang kinabukasan mo at ang kinabukasan ng lahat ng ating mga empleyado na umaasa sa negosyong ito. Ipinaliwanag ni Katarina ang buod ng paglilipat ng ownership rights pabor sa kanyang ina sa anyo ng pagbabayad sa isang lumang utang. Hindi niya binanggit na ang promissory note ay kakagawa pa lamang. Iniharap niya ito bilang isang lumang obligasyon na kailangan niyang tuparin. Hindi natinag ang katapatan ni Kuya Nanding. Naiintindihan ko po kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan kong ihanda ang lahat ng internal financial reports, balance sheets, at income statements. Kailangang maipakita sa lahat ng ito na mayroon tayong hindi pa nababayarang utang sa orihinal nating investor. Kailangan nating siguraduhin na ang lahat ng paper trail ay magmumukhang natural at magkakasunod, utos ni Katarina. Sa sumunod na linggo, nag-overtime sina Katarina at Kuya Nanding, sinusuri ang mga lumang ledger, nagdadagdag ng mga notes para suportahan ang kwento ng inutang na kapital at inihahanda ang lahat ng kinakailangang papeles para sa isang peking General Assembly ng mga shareholders. Sa asambleang ito, dadalo lamang si Katarina bilang majority owner at ilang mga pinagkakatiwalaang managers na may maliliit na shares bilang insentibo. Lahat sila ay tapat kay Katarina at sasang-ayunan ang anumang ipropose niya. Sa takdang araw, isinagawa ang proseso ng paglipat ng shares sa opisina ng isang notaryo. Ang kanyang ina, isang babaeng retirado na ngunit may mabait na mukha at matatalas na mata tulad ng kanyang anak, ay pumirma sa mga papeles nang hindi na nagtatanong pa. Hinawakan lang nito ang kamay ni Katarina at sinabing, "Bawiin mo ang para sa'yo, anak." Gamit ang selyo at pirma ng notary public sa kontrata, ang 75% ng pagmamayari ng Katarina's Couture ay opisyal nang nailipat sa mga kamay ng kanyang ina. Ipagpapatuloy ni Katarina ang kanyang posisyon bilang CEO at magkakaroon pa rin ng ganap na kontrol sa pang-araw-araw na operasyon. Ngunit sa papel, hindi na siya ang pangunahing may-ari. Ang tunay na halaga ni kumpanya ay hindi na maabot ng mga pag-angkin ni Xander. Nang gabing iyon matapos ang lahat, naiwang mag-isa si Katarina sa isinarang main boutique. Hinaplos niya ang mga magagandang damit na nakadisplay. Dinarama ang lambot ng mga dekalidad na tela. Nailigtas niya ang kanyang kaharian, ngunit ang pakiramdam ng tagumpay ay may halong pait. Pakiramdam niya'y isa siyang general na kailangang sunugin ang sariling mga palayan para hindi mapakinabangan ng kalaban. Pinrotektahan niya ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagsuko sa kanyang titulo bilang may-ari. Isang masakit, ngunit kinakailangang sakripisyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa sulok. Mukhang pagod ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa hindi matitinag na determinasyon. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ang kanyang pangunahing kuta ngayon ay nakatayo ng matatag at hindi na mapapasok. Sa paglipas ng panahon, ang mayabang na pagiging kalmado ni Xander ay dahan-dahang nagsimulang gumuho. Si Marian, na noong una ay matiyagang naghihintay, ay lalong nagiging irritable. Ang larawan ng marangyang buhay na ipinangako ni Xander ay tila palayo ng palayo at nagsimula nitong ibunton ang galit nito sa kanya. Halos 2 buwan na. Kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Giit ni Marian sa telepono. Matalim ang boses nito. Pagod na akong maghintay sa masikip na apartment na ito. Nakakita na ako ng condo unit sa BGC. Pero patuloy na tumataas ang mga presyo. Konting tiis na lang, mahal. Sinubukan siyang pakalmahin ni Xander. Matagal talaga ang mga legal na proseso para sa annulment, sabi ni Kat. Kinokolekta niya ang lahat ng financial records para sa patas na hatian. Nakikipagtulungan naman siya. Nakikipagtulungan. Narinig ang isang nakakainsultong tawa sa kabilang linya. Kinokolekta o itinatago? Napakalambot mo. Dapat ikaw ang kumontrol sa lahat. I-check mo lahat ng accounts niya, ang mga investments niya. Baka nailabas na niya lahat ng pera. Magsisimula tayo mula sa wala, nang walang bitbit ni Kusing. Nasakta ng ego ni Xander sa mga salita ni Marian, ang matawag na malambot ang pinakamalaking insulto para sa kanya. Dala ng mga pagdududang itinanim ni Marian, nagpasya siyang simulan ang pag-iimbestiga. Dahil ayaw niyang magmukhang nalilito sa harap ni Katarina, kumilos siya ng patago. Nang gabing iyon, habang naliligo si Katarina,
Pumasok si Xander sa kanyang opisina, binuksan ang laptop at sinubukang mag-log in sa pahina ng isa sa kanilang mga joint stock brokerage accounts na matagal na niyang hindi na-check. Inilagay niya ang username at password na natatandaan niya. Error. Sinubukan niya ulit, ngunit bigo. Lumabas sa screen ang mensahe. Invalid username or password. Sinubukan niya ang forgot password option. Umaasang ipapadala ang confirmation email sa kanyang sariling email address. Ngunit ipinaalam sa kanya ng sistema na ang email ay ipinadala sa primary registered address. Hanggang sa alam niya, iyon ay ang personal email ni Katarina. Nagsimulang bumalot sa kanya ang isang masamang kutob. Kinabukasan, tumawag siya sa customer service ng brokerage firm. Matapos ang isang mahigpit na identity verification process, nakausap din niya sa wakas ang isang ahente. Hindi ako makapag-login sa account ko. Ang account number ay... Reklamo ni Xander. Yes sir, sandali lang po. I-check ko lang, sabi ng ahente. Matapos ang maikling paghihintay, muling nagsalita ang ahente. Ayon po sa records namin, pinalitan ang password ng account na ito 2 linggo na ang nakalipas ng primary account holder, si Ma'am Katarina. Bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ni Xander. Pinalitan? Bakit pinalitan? Wala po kaming impormasyon tungkol sa dahilan. Bilang secondary co-owner, wala po kayong autoridad na magbago ng impormasyon o humingi ng pag-recover nito. Kailangan niyo pong kontakin ang primary account holder. Ibinaba ni Xander ang telepono sa galit. Nang gabing iyon, nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagpa siyang kausapin si Katarina. Sinubukan niyang gumamit ng relax na tono, nagkukunwaring nagtatanong lamang. Kat, sinubukan kong i-access ang stock account natin kanina, pero hindi ako makapasok. Mukhang nagbago yata ang password. Iniangat ni Katarina ang kanyang ulo mula sa binabasang libro sa sofa. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay kalmado, walang kahit anong bakas ng pagkagulat. Inaasahan na niya ang tanong na ito. Ah, iyon ba? Sagot niya sa isang tuyong tono. Inayos iyon ng financial advisor ko. Bilang paghahanda sa paghahati ng mga ari-arian, napagkasunduan na siya muna ang pansamantalang magkakaroon ng ganap na access para masigurong walang sinuman sa atin ang gagawa ng anumang transaksyon nang walang pahintulot bago lumabas ang desisyon ng husgado. Sinabi niya sa akin na standard procedure daw ito para protektahan ang kapital at masigurong magiging patas at transparent ang lahat. Napakatalino ng paliwanag na iyon. Ginamit ni Katarina ang mga salitang patas, transparent, at protektahan. Ibinalik niya kay Xander ang mismong mga salitang ginagamit nito para alisin ang kanyang pagdududa. Ang dahilan ay napaka-propesyonal, lohikal, at tila pabor pa nga kay Xander. Bahagyang humupa ang hinala ni Xander, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Financial advisor? Kailan ka pa gumamit ng services ng advisor? Mula nang hilingin mo sa akin na maghiwalay tayo. Maikling sagot ni Katarina. Bumalik ang kanyang mga mata sa librong hawak niya. Wala akong alam sa mga batas tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal o sa mga pasikot-sikot ng stock market. Kailangan ko ng taong magpapayo sa akin para hindi ako makagawa ng maling hakbang na makakasama sa akin o sa iyo. Natahimik si Xander sa sagot na ito. Ang paghingi ng tulong ng isang mahina at walang alam na babae sa isang eksperto ay mukhang makatwiran. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Nagsimula siyang makapansin ng maliliit na bagay. Madaling tinatapos ni Katarina ang kanyang mga tawag sa telepono kapag pumapasok siya sa kwarto. Hindi na nito iniiwang nakabukas ang laptop. Tila mas madalas na itong umaalis ng bahay gamit ang palusot na may meeting sa suppliers o titingnan ang mga branches ng butik. Ngunit kapag umuuwi ito, ang mukha nito ay mukhang pagod, ngunit determinado. Hindi na iyon ang pagiging malungkot at sunod-sunuran. Isa na itong nakatuong pagkilos. Isang gabi, nagising si Xander at nakitang walang tao sa panig ng kama ni Katarina. Hinanap niya ito sa buong bahay at nakita si Katarina na nakaupo sa balkonahe at nakatingin lamang sa kadiliman ng gabi. Hindi siya umiiyak. Nakaupo lang siya ng tahimik at tuwid ang likod. May bumabalot sa kanyang aura ng kakaibang lakas. Isang aura na bahagyang tumakot kay Xander. Gising ka pa? Tanong niya. Lumingon si Katarina. Malinaw ang kanyang mga mata sa ilalim ng liwanag ng mga garden lights. Lumabas lang ako para magpahangin. Marami akong kailangang isipin. Nang gabing iyon, bumalik si Xander sa kama ng mag-isa. Lalo lang lumaki ang kanyang kaba. Ang mga reklamo ni Marian ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga.
kasabay ng pag-iisip sa lalong nagiging misteryosang si Katarina. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang baka may butas ang planong inakala niyang perpekto. Ang pangalan ng butas na iyon ay Katarina. Sinubukan niyang iwaksi ang pakiramdam na iyon. Kinukumbinsi ang sarili na naaayon sa plano ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tapos na ang katahimikan bago ang bagyo, at nagsisimula ng kumapal ang maiitim na ulap sa abot tanaw. Tila mas mabilis tumakbo ang oras. Bawat sandali ay naglalapit kay Katarina, sa linyang siya mismo ang gumuhit para sa kanyang sarili. Mas madalas na ngayon ang pakikipag-usap ni Xander sa kanyang abogado tungkol sa paghahanda ng mga pinal na papeles. Alam ni Katarina na mayroon na lamang siyang ilang araw, marahil ay 1 linggo na lang, bago formal na maisampa ang kaso sa korte at ma-freeze ang lahat ng kanilang conjugal properties ayon sa batas. Kailangan na niyang tapusin ang huling hakbang. Ang kanyang huling target ay ang kanilang joint bank account, ang pang-araw-araw na pitaka ng pamilya, na hanggang ngayon ay simbolo ng kanilang unyon sa pinansyal, ngunit sa papel na lamang. Kung ikukumpara sa 10-10 milyong piso na nai-secure niya sa mga investments at real estate, maliit lamang ang halaga sa account na ito. Ngunit para kay Katarina, ang pagkuha sa pondong ito ay may malalim na kahulugan. Ito ay tungkol sa pagputol ng huling sinulid na nag-uugnay sa kanya kay Xander, ang pagsira sa huling pinansyal na labi ng kanyang dating buhay. Nang gabing iyon, naghintay si Katarina lagpas ng hating gabi. Ang mahinang paghilik ni Xander mula sa kwarto, ang hudyat na maaari na siyang kumilos. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina. Nang buksan niya ang laptop, binalot siya ng pamilyar na tensyon. Marahil ay ito na ang huling pagkakataon na magsasagawa siya ng ganitong palihim na operasyon. Binuksan niya ang online banking portal at tiningnan ang screen. Ang balanse ng joint account ay nasa 3.5 milyong piso. Ang malaking bahagi nito ay binubuo ng kanilang mga sahod para sa huling buwan at ilang pumasok na pera mula sa hindi inaasahang pinagkukunan. Pwede niyang kunin ang lahat. Napakalaki ng tukso. Isang mahinang bulong sa isip niya, ang nag-uudyok sa kanya na i-zero ang account na ito para ibalik ang buong sakit papunta sa puso ni Xander. Ngunit umiling si Katarina, iwinawaksi ang mga kaisipang iyon. Ang layunin niya ay hindi bulag na paghihiganti, kundi isang kalkuladong hustisya. Ang kanyang tagumpay ay dapat maging malinis at walang maipipintas. Binuksan niya ang transaction history at maingat na nagkwenta. Ang sahod ni Xander noong nakaraang buwan ay nasa humigit kumulang 400,000 piso. Ang natitirang ibang pondo na hindi niya direktang matatawag na kanya ay nasa 100,000. Kabuuan, 500,000 piso. Iiwan niya ang halagang ito sa account. Kukunin lamang niya ang bahagi na malinaw niyang mapapatunayan na nanggaling sa kanyang pinaghirapang sweldo at mga kita mula sa mga butik. Binuksan niya ang menu at inilipat ang 3 milyong piso sa bago niyang personal account. Ang paglipat ng pondo ay dumaan ng walang problema sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos, tiningnan niya ang natitirang 500,000 piso. Sapat na ito para kay Xander sa loob ng 1 buwan o 2. Ito ay hindi kilos ng pagiging mapagbigay. Isa itong kinalkulang galaw. Sa pag-iwan ng tiyak na halaga, tinatanggalan niya si Xander ng pagkakataong paratangan siyang magnanakaw ng lahat o na iniwan niya itong walang-wala. Pinatutunayan nito na ang nagtulak sa kanya ay hindi kasakiman, kundi isang malamig na pagkwenta. Isinara niya ang laptop, naramdaman ng matinding ginhawa, ngunit kasabay din ng isang hindi inaasahang kalungkutan. Ngayon, tuluyan nang nakasara ang pinto. Wala nang anumang buklod sa pinansyal, wala nang atin tanging akin at kanya. Ang kanyang tahimik na digmaan ay tapos na. Ang tanging natitira na lang gawin ay ang ideklara ang panalo. Kinabukasan, nagsimulang maghanda si Katarina para sa pagtatapos. Hindi siya nag-empake ng malalaking maleta. Baka magmukha itong senyales ng desperasyon at magdulot ng hinala kung makita ito ni Xander. Sa halip, nag-ayos lang siya ng isang medium-sized na maleta. Sa loob nito, ay inilagay niya ang mga paboritong damit, ilang mahahalagang personal na gamit, ang kanyang laptop, at higit sa lahat ang madilim na asul na folder. Ang folder na ito, ang kanyang arsenal. Sa loob nito ay ang mga bank statements ng kanyang bagong account na nagpapakita ng malapabula niyang yaman, ang notarized na deed of sale ng rest house sa Tagaytay, ang dokumento ng SEC ukol sa bagong komposisyon ng mga may-ari ng Catarina's Couture na nagpapakita ng pangalan ng kanyang ina
bilang majority owner at isang maikling legal opinion mula sa kanyang abogado tungkol sa legalidad ng lahat ng kanyang aksyon, perpektong nakaayos. Bawat dokumento sa loob ng folder ay isang balang handa ng iputok. Sa sumunod na 2 araw, nanatili siya sa kanyang normal na routine, ngunit napanatili ang sukdulang focus. Naghihintay siya. Bawat pag-uwi ni Xander mula sa trabaho, bumibilis ang tibok ng puso niya. Tinatanong ang sarili kung ito na ba ang sandaling iyon. At noong Biyernes ng gabi, dumating ang sandaling iyon. Umuwi si Xander na mas magaan ang hakbang kaysa sa karaniwan. May nakapaskil na mayabang na ngiti sa mga labi nito. Sa kamay nito, hawak niya ang isang mamahaling tingnan na brown leather briefcase. Sa labas tayo maghahapunan ngayon, sabi ni Xander sa isang peking masayang tono. May gusto akong ipakita sa iyo. Isipin na lang natin na selebrasyon ito para sa simula ng ating mga bagong magkahiwalay na buhay. Tiningnan ni Katarina ang briefcase sa kamay ni Xander at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Hindi na natin kailangang umalis. Dito na lang tayo mag-usap. Sagot niya sa isang kalmadong boses na nagtatago ng isang bagyo. Paparating na ang bukang liwayway ng huling kabanata ng kanyang buhay kasama si Xander. Handa na ang entablado, at si Katarina ang lumikha at pangunahing aktres ay handa na para sa finale. Nakaupo sila ng magkaharap sa parehong mesa na gawa sa Nara kung saan unang hiningi ang annulment. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang sitwasyon. Naglalabas si Xander ng aura ng pagiging panalo, habang kay Katarina naman ay nagmumula ang isang malayelong katahimikan. Sa isang madramang galaw, ibinaba ni Xander ang brown leather briefcase sa ibabaw ng mesa. Handa ka na, Kat? Panimula nito. Ang tono nito ay tila ng mamaliit, na parang nakikipag-usap sa isang maliit na bata. Napakagaling ng abogado ko. Perpekto ang lahat ng papeles, ang compromise agreement, ang listahan ng ating mga conjugal properties na hahatiin sa dalawa. Nandito lahat, kailangan na lang nating pirmahan bukas sa notaryo at isampa sa husgado. Mabilis, malinis, at walang drama. Itinulak niya ang briefcase papunta kay Katarina. Basahin mo muna para makasigurado ka. Inilista ko na lahat. Ang bahay na ito, ang Tagaytay House, ang mga ipon, ang value ng negosyo mo. Hahatiin natin ang lahat ng patas. Hindi man lang ginalaw ni Katarina ang briefcase. Hinayaan niya itong nakapatong sa pagitan nila na parang monumento ng kasakiman ni Xander. Sa halip, kinuha niya ang kanyang asul na folder na nakapatong sa katabing upuan. Sa parehong kalmadong galaw, ibinaba niya ito sa mesa. May inihanda rin akong ilang papeles na gusto kong makita mo, sabi ni Katarina. Malinaw ang boses niya at hindi nanginginig. Napatawa si Xander. Isang tawang puno ng pang-aalusta. Anong mga papeles? Sulat galing sa advisor o mentor mo. Hindi na kailangan, Kat. Hindi ito isang emosyonal na problema. Puro legalidad lang ito. Hindi pinansin ni Katarina ang pangungutya. Binuksan ang asul na folder at inilabas ang unang pahina. Isa itong printout mula sa online banking para sa araw na iyon. Ito ang joint account natin, sabi ni Katarina. Itinutulak ang papel papunta kay Xander. Ang balanse ay 500,000 piso. 250,000 para sa iyo, 250,000 para sa akin. Patas, hindi ba? Nagbago ang mukha ni Xander. Nawala ang ngiti niya. Anong sinasabi mo? Ang ipon natin ay umaabot ng 10-10 milyon. Kinuha ni Katarina ang ikalawang pahina. Isang statement ng kanyang bagong account na may mahabang hanay ng mga zero sa dulo. Ito ang mga ipon ko. Hindi natin. Ang pera mula sa sweldo ko, mga dibidendo mula sa kumpanya, at kita mula sa stocks. Inilipat ko na lahat dito. Nanlaki ang mga mata ni Xander sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Hindi, pwede. Pagtutol ni Katarina, habang inilalabas ang ikatlong papel, ang deed of sale ng rest house. At tungkol naman sa bahay sa Tagaytay, huli ka na. Ang bahay na iyon ay hindi personal na ari-arian. Ito ay pag-aari ng korporasyon. At bilang CEO ng Katarina's Couture, nagpasya akong ibenta iyon noong nakaraang buwan para pandagdag sa pondo ng kumpanya. Heto ang opisyal na deed of sale. Inagaw ni Xander ang papel mula sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang pangalan ng negosyong Katarina's Couture bilang seller at ang isang hindi kilalang kumpanya, Horizonte Investments Incorporated, bilang buyer. Nagsimulang manginig ang mga kamay nito. Imposible ito. A. Hindi ako kailanman nagbigay ng consent. O.
pumirma. Hindi kailangan ng consent mo. Isa itong corporate transaction, paliwanag ni Katarina, nang may nakakamatay na pasensya. At ang pera mula sa pagbebenta ay napunta sa account ng investment firm. Perang syempre, hindi na pwedeng hatiin bilang ari-ari ang mag-asawa. Mabigat ang paghinga ni Xander. Namula ang mukha nito dahil sa galit at takot na unti-unting gumagapang. Ang kumpanya. Kahit paano may karapatan ako sa kalahati ng negosyo mo. Sabay natin itong itinayo, di ba? Inangat ni Katarina ang kanyang kilay. Inilabas niya ang huling dokumento, ang pinaka-nakamamatay sa lahat, ang kopya ng General Information Sheet at Board Resolution ukol sa pagpapalit ng mga may-ari ng Catarina's Couture. Ayon sa notarized document na ito, isa na lamang akong minority shareholder ng sarili kong kumpanya. 75% ng shares ay pag-aari na ng nanay ko bilang pambayad sa inutang kong initial capital noong nagsisimula pa lang ako isang utang na nag-expire ang due date bago mo pa man buksan ang usapan tungkol sa paghihiwalay. Natin? Anong pagkakataon nga naman, di ba? Tiningnan ni Xander ang dokumento. Ang pangalan ni Nanay Carmen ay malinaw na nakasulat bilang majority shareholder. Nanlambot ang mga tuhod niya. Lahat ng kanyang plano, ang palasyo kasama si Marian, ang kanyang marangyang kinabukasan, lahat ng ito ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lamang ng wala pang 5 minuto. Ito. Isa itong panloloko, sigaw niya. Hinampas ang kamao sa mesa. Illegal ito! Ninakaw mo ang pera ko! Ididemanda kita! Sisirain kita! Sa unang pagkakataon, ngumiti si Katarina. Hindi isang mainit na ngiti, kundi isang malamig na ngiting puno ng tagumpay. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Sige, idemanda mo ako. Matutuwa ang abogado ko na harapin ka sa husgado. Pero bago iyon, tanungin mo muna ang abogado mo. Tanungin mo siya kung illegal ba para sa isang asawa na pamahalaan ang mga yamang opisyal na nakapangalan sa kanya. Illegal ba ang ibenta ang ari-arian ng kumpanya? Illegal ba na magbayad ang isang tao ng kanyang mga utang? Huminto si Katarina. Hinahayaang bumaon ang kanyang mga salita sa isip ni Xander. Sinabi mong mahina ako. Nagkakamali ka. Ang tunay kong kahinaan ay ang hayaan kang maliitin ako ng napakatagal, ang maniwala ng napakatagal na ang taong natutulog sa tabi ko ay nagnanais ng mabuti para sa akin. Ngayon, binawi ko na ang lahat ng akin. Naglakad siya patungo sa pintuan kung saan naghihintay ang kanyang maleta. Itayo mo ang bagong palasyo niyo ni Marian, pero ikaw na ang maglagay ng unang bato. Paalam. Matapos sabihin ito, kinuha ni Katarina ang hawakan ng maleta, binuksan ang pinto, at lumabas patungo sa malamig na gabi nang hindi lumilingon pabalik. Ang tunog ng pagsasara ng pinto sa likod niya ay umalingaw-ngaw, tulad ng isang paghampas ng martilyo ng hukom. Isang tunog na nag-anunsyo, na tapos na ang paglilitis, at naibaba na ang hatol. Naiwang mag-isa si Xander sa malaki, ngunit ngayon ay walang lamang bahay, napapalibutan ng mga pira-pirasong papel ng kanyang mga nawasak na plano. Ang katahimikang iniwan ni Katarina ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw ni Xander, ilang sandali pa lang ang nakalipas. Sa loob ng ilang minuto, nakaupo lang si Xander at nakatingin sa dalawang briefcase sa mesa ang kanyang brown leather na ngayon ay wala ng silbi, at ang asul na folder ni Katarina na naging lapida ng kanyang kinabukasan. Tinamaan siya ng katotohanan ng kasing lakas ng isang kargadong truck. Hindi ito isang bangungot. Ito ay totoo. Ang una niyang reaksyon ay pagtanggi na may halong gulat. Kinuha niya ang telepono. Nanginginig ng husto ang mga kamay niya na halos hindi niya maidayal ang numero ng kanyang abogado. Attorney Sison, sigaw niya, sa sandaling mag-connect ang tawag. Wala nang oras para sa paligoy-ligoy. Niloko ako ng asawa ko. Inilabas niya ang lahat ng pera. Ibinenta ang Tagaytay House, inilipat ang kumpanya sa pangalan ng nanay niya. Panloloko ito. Kailangan natin siyang idemanda. Ipa-freeze natin lahat. Sa kabilang linya, narinig ang isang pagod na pagbuntong hininga ng abogado. Kalma lang, Xander. Ipaliwanag mo sa akin ng mabagal. Kailan nangyari ang mga paglilipat na ito ng titulo at pera? At ang ating petisyon para sa annulment? Formal na ba itong naisampa sa clerk of court? Tanong ng abogado sa isang matalim na tono. Hindi. Plano ko sanang dalhin ang mga papeles bukas. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Naramdaman ni Xander ang pagkumpol ng isang masamang pakiramdam. Attorney Sison, nandyan pa ba kayo? Xander. Ang boses ng abogado ay patag at tuyo.
Kailangan kong sabihin sa iyo ang masakit na katotohanan. Kung ang lahat ng fund transfers at transaksyon ay nangyari bago formal na nairehistro sa husgado ang ating petisyon, at ang mga ari-ariang iyon ay nakapangalan sa iyong asawa o sa kanyang kumpanya, kung anuman ang ginawa niya ay halos 100% ganap na legal. Legal? Umiiyak na wika ni Xander, hindi makapaniwala sa narinig niya. Pagnanakaw ito, ang tawag doon ay legal na pamamahala ng personal na ari-arian. Hanggat walang court order o injunction laban sa pamamahala ng yaman, malaya siyang gawin ang anumang gusto niya sa mga bagay na nakapangalan sa kanya. Dapat isinampa mo na ang kaso noong araw pa lang na nagpasya kang makipaghiwalay. Binigyan mo siya ng napakaraming oras. Sa mata ng batas, hindi kanya ninakawan. Naging mas matalino lang siya kaysa sa iyo. Nadulas ang telepono mula sa kamay ni Xander at lumagapak sa sahig. Mas matalino. Ang salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Si Katarina, na inaakala niyang mahina, masunurin at tanga, ay pinaikot siya sa kanyang mga palad ng may ganoong kahusayan. Ang susunod na pumasok sa isip niya ay si Marian. Kailangan niyang sabihin rito. Gamit ang nanginginig na mga kamay, tinawagan niya ang kanyang kinakasama. Hello, mahal. Ano na, kailan tayo pipirma sa mga papeles? Masaya at puno ng pag-asa ang boses ni Marian. Marian, may problema, bulong ni Xander. Paos na ang boses niya. Ang pera, ang Tagaytay House. Kinuha lahat ni Kat. Nawala na ang lahat. Katahimikan. Hindi dahil sa pagkagulat, kundi isang malamig, patay na katahimikan. Anong ibig mong sabihing nawala? Tanong ni Marian. Ang boses nito ay bumaba ng ilang tono. Nilipat niya ang lahat, binenta niya ang bahay. Ang shares ng negosyo ay nakapangalan na sa nanay niya. Ang natira na lang ay barya sa account para sa gastusin at ang bahay na ito na kailangan ko pang hulugan sa bangko. Paliwanag ni Xander. Isang matalim at nakakainsultong tawa ang narinig sa kabilang linya. Nawala? Hinayaan mo siyang kunin lahat? Tanga ka ba o ano? Sinira ko ang buhay ko dahil sa mga pangarap mong marangyang buhay. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na nawala lahat? Hindi ko alam na gagawin niya yon. Akala ko siya. Akala mo tanga siya? Lumalabas na ikaw ang tanga. Malupit na putol ni Marian. Wala akong balak mabuhay ng mahirap. Hindi ako magsisimula mula sa wala, kasama ang isang talunan na tulad mo. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Naputol ang tawag. Click. Ganoon lang kabilis. Ang tunay na pag-ibig na ginamit niya bilang dahilan para sirain ang kanyang tahanan ay walang iba kundi pagmamahal sa laman ng bank account. Ngayon, mag-isa na lang siya. Tunay na nag-iisa. Ang gulat ay napalitan ng matinding desperasyon. Kailangan niyang makausap si Katarina, kailangan niyang magmakaawa. Muli niyang kinuha ang telepono at nagsimulang mag-type ng mensahe ng sunod-sunod. Ang unang mensahe ay puno ng galit. Katarina, pagsisisihan mo ito, hindi ako papayag ng ganito lang. Walang sagot. Ang ikalawang mensahe ay naglalaman ng mga banta. Ipagsasabi ko sa lahat kung gaano ka katuso. Sisirain ko ang pangalan at negosyo mo. Tahimik pa rin. Ang ikatlong mensahe ay nagsimulang lumambot sa pagtatangkang makipagnegosasyon. Sige, mali ako. Patawarin mo ako. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag mong gawin ito. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. At muli, walang sagot. Sa wakas, tuluyan ng gumuho ang kanyang maskara ng kayabangan at naging isa na itong kaawa-awang pagmamakaawa. Kat, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan ng ganito. Wala akong natira. Patawad, parang awa mo na, sumagot ka. Naghintay siya ng isang oras. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen ng telepono, naghihintay ng kahit na anong senyales ng buhay. Bigla, sinubukan niyang magpadala pa ng isa pang linya. Ngunit may kakaibang nangyari. Hindi maipadala ang mensahe. Lumabas lang ang isang error mark. Sinubukan niyang tumawag. Walang ringing tone. Naiblock na siya ni Katarina. Ang realisasyong ito ang huling dagok. Ang nagwasak sa kanya ay hindi ang mga sigawan o mga pang-iinsulto. Iyon ay ang ganap na katahimikan ni Katarina. Ang katahimikang ito ang kanyang sentensya. Hindi na siya itinuturing na karapat-dapat kahit sa isang sagot. Bumagsak si Xander sa sofa sa madilim na sala. Ang malaking bahay, na minsan ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila isang malamig na sementeryo ngayon. Napapalibutan siya ng mga mamahaling kasangkapan at walang lamang alaala. Ang mga guho ng kanyang kasakiman ay nakakalat sa paligid,
at siya na lamang ang nag-iisang nakatira sa mga guhong ito. Binalot ng huling pagsisisi, ginugol niya ang 1 taon sa ganoong kalagayan ng oras, na minsan ay tila isang mabagal na kaaway sa mga araw ng pagkabalisa, ngayon ay naging isang nagpapagaling na doktor. Ang 1 taon ay sapat na upang sirain ang isang mundo, at sapat din upang bumuo ng isang ganap na bago. Sa isang marangyang penthouse sa itaas na palapag ng isang high-rise sa BGC, kung saan tanaw ang mga ilaw ng umaga ng Metro Manila, sinimulan ni Katarina ang kanyang araw. Ang sariwang hangin ng lungsod na sumalubong sa kanya sa balkonahe ay nagdadala ng amoy ng abalang syudad at mga bagong simula. Hindi na siya nakatira sa malaking bahay na puno ng mapapait na alaala. Lumipat na siya, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa kaluluwa. Nagbago rin ang kanyang anyo. Mas maikli na ang kanyang buhok sa isang modernong gupit na bumabagay sa kanyang mukha, isang mukhang nagpapalabas na ngayon ng kumpiyansa sa bawat sandali. Ang kanyang suot ay hindi na mga simpleng damit, kundi mga formal na business suits at magagarang damit mula sa pinakamagagaling na mananahi. Hindi na lamang siya isang may-ari ng chain of boutiques sa Maynila. Isa na siyang malaking negosyante na ang pangalan ay nagsisimula ng umugong sa industriya ng fashion sa Asia, kaninang umaga. Katatapos lang niya sa isang video conference call kasama ang kanyang mga katuwang sa trabaho. Ang Katarina's Couture na ngayon ay formal nang naibalik sa kanya, matapos niyang bilhin muli ang shares mula sa kanyang ina gamit ang kanyang personal na ipon, ay nasa gitna ng malawakang pagpapalawak. Naghahanda sila para sa pagbubukas ng kanilang pinakamalaking flagship store sa Cebu. Ayon po sa plano ang lahat ng paghahanda, Ma'am Kat, ulat ni Kuya Nanding, na lumabas sa screen na may masayang mukha. Handa na po ang mga suppliers at logistics, pati na ang mga interior designers ay tapos na sa pag-aayos ng pwesto. On time po ang lahat. Magaling, Kuya Nanding, sabi ni Katarina nang may tapat na ngiti. Salamat sa matinding pagtatrabaho mo at ng buong team. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Pagkatapos ng tawag, pumunta si Katarina sa coffee maker at nagtimpla ng matapang na kape. Habang humihigop ng mainit na inumin, tumingin siya sa abot tanaw. Ang mismong kaso ng annulment ay natapos na 6 na buwan na ang nakalipas. Sa pamamagitan ng kanyang desperadong abogado, sinubukan ni Xander na gumanti. Inakusahan nito si Katarina ng panloloko at paglustay, ngunit madaling ibinasura ng legal team ni Diego ang lahat ng atake. Napatunayan na ang lahat ng fund transfers ni Katarina ay ginawa sa legal na batayan bago maisampa ang kaso at kasama ang mga yamang nasa ilalim ng kanyang personal na pamamahala. Sa huli, walang nakuha si Xander kundi ang kung ano lamang ang ninais ni Katarina na iwan sa kanya. Ang kanilang paghihiwalay ay naging opisyal na may hatian ng ari-arian batay sa pinal na kalagayan nito, na nangangahulugang nakuha lamang ni Xander ang kalahati ng natitirang barya sa kanilang joint account at ang obligasyong ituloy ang pagbabayad sa utang ng bahay ng mag-isa. Paminsan-minsan ay naiisip siya ni Katarina, ngunit wala na ang sakit. Ang mga alaala ngayon ay parang nanonood na lamang ng isang lumang stage play tungkol sa ibang tao. Napagtanto niya na ang pagtataksil ni Xander ay hindi nagpapakita ng kanyang mga pagkukulang, kundi ang karupukan ng pagkatao ng lalaking iyon. Ito ang naging panday ng kanyang kaluluwa, na nagtulak sa kanya para lumago at maging isang makapangyarihang babae na hindi niya kailanman naisip dati. Nakaramdam siya ng kapayapaan, kabuuan, at higit sa lahat kalayaan. Sa kabilang dulo ng Maynila, sa isang masikip na inuupahang kwarto sa isang lumang apartment, pinagdaraanan ni Xander ang kanyang bagong pag-iral. Kailangang ibenta ang malaking bahay dahil hindi na niya kayang bayaran ang utang sa bangko. Matapos bayaran ang utang at iba pang penalties, halos wala nang natirang pera. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang maliit at nagsisimula pa lang na kumpanya na may sahod na malayong malayo sa kanyang dating marangyang pamumuhay. Ngayong gabi, nakaupo siyang mag-isa sa isang luma at nisnis na sofa. Ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto ay ang ilaw mula sa screen ng kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa social media. Isang lumang ugali, ang ugaling nagsimula ng kanyang pagbagsak, at ngayon ay naging araw-araw niyang parusa. Huminto ang kanyang daliri sa isang post mula sa isang sikat na business magazine. Isa itong litrato mula sa seremonya ng Entrepreneur of the Year. Sa gitna ng entablado, suot ang isang nakamamanghang maroon na gown, nakatayo ang isang babaeng hawak ang isang kristal na tropiyo na may maningning na ngiti. Ang babaeng ito
ay si Katarina. Matagal na tinitigan ni Xander ang larawan. Ang babae sa litrato ay tila isang ibang tao. Hindi dahil sa kanyang ayos ng buhok o damit, kundi dahil sa aura ng kapangyarihan at kaligayahan na nagmumula sa kanya. Ito ang Katarina na hindi niya kailanman nakilala, o mas tamang sabihin, ang Katarina na hindi niya kailanman nais na makita. At sa sandaling iyon bumagsak sa kanya ang pinakamasakit at pinal na realisasyon. Napagtanto niya na ang itinapon niya sa hangin ay hindi lang basta pera, kapital, o mga rest house. Nawalan siya ng isang babae na may utak para magtayo ng isang kaharian, may lakas para harapin ang mga bagyo, at may katapatan para manatili sa tabi niya. Ang lahat ng katangiang itinuring niyang kahinaan ng pasensya, ang dangal, at ang kabaitan ni Katarina ay siya palang mga haligi ng kalakasan nito. Itinapon niya ang isang diamante, nabulag sa kislap ng isang murang piraso ng bubog na nagngangalang Marian. Ah, si Marian. Huling nakita rin niya ito sa internet, malambing na nakapost kasama ang isang mas matanda at mayamang asenderong negosyante. Patuloy ang pag-ikot ng mundo, at siya ay isa lamang sa mga biktima ng sarili niyang katangahan. Ang pagsisisi ay sumusunog sa kanyang sikmura na parang asido. Hindi lamang ang panghihinayang, dahil sa pagkawala ng yaman, kundi isang mas malalim na kalungkutan dahil sa kanyang sariling kahangalan at ang pagkawala ng kanyang dangal bilang isang lalaki. Pinatay niya ang telepono at ang kadiliman ng kwarto ay tila tuluyan ng lumamon sa kanya. Ang tanging yaman na natira sa kanya ay isang walang hanggang pait. Pabalik sa kanyang marangyang kondo, ibinaba ni Katarina ang kanyang tasa ng kape. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa malaking panoramic na bintana. Sa likuran niya ay makikita ang eleganteng disenyo ng maluluwag na silid. Sa harap niya ay nakalatag ang kumikinang na tanawin ng syudad, puno ng mga pangako at oportunidad. Hindi na siya lumingon pa. Ang nakaraan ay isang aral, hindi isang kulungan. Nang may magaan at punong kumpiyansang ngiti, lumayo siya sa bintana, handang harapin ang bagong araw at handang sakupin ang panibagong mundo. Dumating na ang bukang liwayway, at ang bukang liwayway na ito ay ganap na pag-aari niya.